anti-Marcos. Totoo yan. Kung naalala ninyo noon, habang nasa kasagsagan ng pangangampanya si Governor Gwen Garcia, ay pinapahiya nila. Diba? Sabi nga niya, BBM, BBM, wala. Pumalakpak at sumigaw sa mga nagmamahal kay BBM, wala talaga sumuporta. Totoo yan, mga kababayan. Kasi lahat nga daw sila DDS. Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba na noong October, September 29, no? September 29, yung mga lumang opisyalis, no? Yung mga dating opisyalis, mga kababayan, yung ibang ang opisyalis may mga kaso, kaya hindi na nanalo. Ay bumuo ng isang samahan o isang grupo o isang alyansa o isang rally na pababain nga si Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit mga kababayan, sa rally na yon, September 29, 2025, nakalipas ang 2 araw, 29, 30 at pitsa 1 ng Oktubre, biglang lumindol ng malakas. Biglang binisita sila ng dilubyo. Biglang binisita sila ng kalikasan. Nilindol ang Cebu. Kaya napatanong ako, di ba Duterte sila? DDS sila. Nung lumindol ba may digong bang dumating? Di ba wala? Si Marcos ang nandun. Kahit alam ni Marcos sa sarili niya na ayaw ng mga taga Cebu sa kanya, pero nandun, patuloy, sumuporta at nagbigay ng tulong at pumunta. Yeah? Yan ang mahirap sa kanila. Tapos nananawagan pa silang resign Marcos, resign. Yeah? Malaking sampal sa kanila yan. Yeah? Alam nating lahat na ang baluarte ng Cebu ay anti-Marcos. Puro DDS yan. Pero tingnan ninyo, ang gobernadora ngayon ng Cebu na si Bam. Yeah? At yung mga kapatid niya at mga kaalyado niya sa politiko, malaking pasasalamat kay Marcos. Kasi sa kabila ng kontrapartido at hindi kaalyado, pinuntahan pa rin sila at tinutulungan. Kita ninyo yan? Mga kababayan, kita ninyo? Sa kabila ng kanilang pagtawag na bangag, weak leader, adik, Ma'am Johannes siyang hello po. Andun si Marcos, nakasuporta. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, bago natin umpisahan ang ating topic, kasi 5 minutes na, wop ang kay Mobile Legend na mamahali, Angelita, sa Limbagat, Miguel Love shoutout. Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga taga Cebu, magising na po kayo. Actually, mga matatanda naman kayo, mas bata pa ako, marami kayong experience sa buhay. Isa lang ang masasabi ko, kapag pumili kayo ng presidente, siguraduhin ninyo na ang presidente or mamuno sa inyo ay magbibilang ng buhay ng tao kung ilan ang buhay. Diba? Ang trabaho ng presidente, nagbibilang ng buhay ng kanyang nasasakupan na naliligtas or maililigtas. Hindi po trabaho ng presidente ang magbilang kung ilan ang napatay. Trabaho po ng kasundaluhan at kapulisan yan. Tandaan ninyo yan mga taga Cebu. Ang trabaho ng isang leader ay nagbibilang ng buhay kung ilan ang maliligtas at ilan ang kanyang maililigtas. Hindi po trabaho ng presidente ang magbilang kung ilang kaaway ang kanyang napabagsak. Hindi trabaho ng presidente kung ilang kaaway ang kanyang napapatay. Trabaho po ng kasundaluhan at kapulisan yan. So kung ang presidente ninyo ay ganun ang gusto ninyo na magbilang ng kaaway, kalaban, ng mapabagsak, militar na lang ang pamunuin ninyo. Batas militar na lang. Kasi trabaho ng militar yan. Hindi ba kayo nahihiya, mga taga Cebu? Hindi ko naman nila lahat. Kasi 80% anti-Marcos yan dyan sa Cebu. 20% lang naman ang mga maka-Marcos dyan. Hindi nyo ba nakita? Di ba? Hindi nyo nakita. Ang sakit na mga salitang binitawan ng mga lumang opisyalis dyan sa Cebu. Katulad kay Mike Rama, katulad kay Edwin Cabahog, at katulad
kay Radasa. Di ba sila yung mga pumupunta doon sa rally? Nananawagang bumaba ka Marcos at palitan ang liderato kasi itigil na daw ang drama at nakakahiya. Di ba? Ito po yun, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo ngayon kung gaano nila babuyin si Marcos. Pero sa panahon ng sakuna, si Marcos pa rin ang tumulong sa kanila. Di ba? Dapat nga hindi kayo pinuntahan ng presidente dyan, binababoy ninyo eh. Ito po, mga kababayan, panoorin ninyo kung paano nila babuyin si PBBM. Take note. Take note, mga kababayan. September 29 po sila nagrally. Nangyari po ang lindol October 1. Di ba? Ang bilis ng karma. Tignan ninyo. Ang bilis ng karma. Tignan ninyo ha. Ito. May panawagan ang Ito, mga kababayan. mga taga Cebu City sa Marcos Jr. administration sa gitna ng mga issue ng korupsyon sa flood control. Sa MJ Mundihar sa report, exclusive. Sinisi nila si Marcos. Nagpupuyo sa galit ang mga residente ng Cebu City laban sa nangyayaring korupsyon sa pamahalaan. Gid nila, hindi na makatarungan ang kataulian ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo na ang issue sa flood control budget. Marami sa mga kababayan na dumalo sa aktibidad dito Yes po, sa Sir Cebu Alberto. ang may reklamo sa infrastructure projects sa kanilang lugar. Meron na silang namataan ng mga ghost projects sa flood control at marami raw na substandard. Kaya para sa kanila... Take note, mga kababayan ha. September 29 yan. September 29 nila pinanawagan, binaboy nila si Marcos, tinawag nilang weak leader, magnanakaw, bangag, kurakot. Yan ang sinabi nila. Kaya bumaba na daw at palitan na ni Sara. Ngayon mga kababayan, after 3 days or 2 days, simula nung nagrally sila at binaboy nila si Marcos, anong nangyari? Nilindol ng napakalakas na lindol. Singlakas nung nangyari sa Bohol. Sino ang tumulong sa kanila ngayon? Si Marcos. Nasaan si Rodrigo Roa Duterte? Wala nga nakakul. dapat kundinahin ang ginagawa ng national government sa pondo ng bayan. Para kay Balamban, Cebu Mayor Edwin Cabahog, hindi nakaligtas sa substandard projects ang kanilang lugar, kaya nakikisa siya sa panawagan ng hustisya sa pondo ng bayan. Kung nakikiisa si Mayor Edwin Cabahog para sa panawagan, para ibalik ang pondo sa kaban ng bayan, bakit si Marcos ang sisihin mo? Bakit hindi nyo subukan? Di ba ilang beses na kayo naging mayor dyan sa lalawigan ninyo? Kailan lang naging presidente si Marcos? Hindi nyo ba yan nasilip? Bakit lahat na lang ng problema sa Pilipinas, kasalanan ni Marcos? So anong kwenta ng pagiging LGU ninyo dyan kung hindi kayo mismo ang hahanap ng paraan para masugpo ang solusyon or masolusyonan ang problema ng inyong nalalawigan? Di ba? Sinasahuran kayo ng mga tao or ng mga constituent nyo para kayo ang kumilos at gumalaw, para aksyonan, sugpuin ang katiwalian at korupsyon sa inyong lalawigan. Bakit isisi ninyo kay Marcos? Di ba? Napakasimple lang yan. Kung si Marcos ang may kasalanan, ipunin ninyo lahat ng ebidensya, pruweba, kasuhan ninyo para bumaba at mapatalsik at mapalit si Sara. Di ba? Bakit hindi kayo ang gagalaw? Kapag may problema sa krimen, presidente ang sinisisi ninyo, nandyan naman kayong mga mayor. Kapag may problema sa shabu, sa droga, o sa mga pinagbabawal na gamot, ang sinisisi ninyo, presidente, nandyan naman kayo mga taga-local government units. Sinasahuran kayo. Diba? Para kayo yung mamuno dyan. So, kung hindi nyo pala kayang sugpuin ang katiwalian sa inyong mga lalawigan, dapat magsiresign kayo, kayo yung bumaba. Ilang dekada na kayong umuupo dyan. Ilang dekada na kayong naninilbihan. Naninilbihan ba talaga? Bakit si Marcos
Puro na lang problema sa presidente. Kapag dumami ang anak, kasalanan ng gobyerno. Kapag walang anak, kasalanan ng gobyerno. Kapag mahal ang bilihin, kasalanan ng gobyerno. So anong saysay o anong use ninyo na itinalaga kayo dyan ng mga local government units kung hindi pala kayo marunong sumugpo at maghanap ng solusyon sa inyong mga lalawigan? Dapat magsiresign kayo. Kayo yung magsiresign, hindi yung presidente. Simple lang. Ang presidente, nasa pinakataas yan. Bago action ang pinakamataas, kung hindi nag-function ang nasa baba. Di ba napaka-simple? Bago umaksyon ang nasa taas, kung wala ng function ang nasa baba. So ngayon, kung nananawagan kayo sa taas, na gumawa ng aksyon at mag-resign, so anong kwenta ninyo? Dapat kayo ang magsiresign kasi nananawagan kayo sa taas eh. Nandyan naman kayo, sinasahuran kayo ng mga nasasakupan ninyo. Sayang lang pala ang tax na pinapasahod sa inyo kung hindi naman kayo gumagalaw. Di ba? Tapos lahat sisi na lang ninyo sa presidente. So anong kwenta ninyo? Pagiging LGU. Yung flood control project, ganun din, wala rin, very substandard talaga. Wala talagang bakal na maging support doon sa simento. Yun daw mga project sa kanilang lalawigan, mga substandard. Tanong ko lang, sino po bang kongresista dyan? Sino po ba ang mga kontraktor dyan? Sino po ba ang district engineer dyan ng DPWH? Bakit isisi ninyo kay Marcos? Si Marcos ba ang gumawa ng kalsada? Si Marcos pumirma lang. Pag nakita ni Marcos na okay, wala na siyang magagawa doon kasi okay eh. May tiwala siya sa tao. Kung kayo pa lang mismo na nasa local government hindi mapagkatiwalaan, bakit isisi ninyo kay Marcos? Di ba? Dapat kayo yung mga nasa local government ang magsiresign. Kasi sakop nyo yan eh. Nasasakupan nyo yan. Constituent nyo yan. Kayo ang sumugpo niyan, hindi ang presidente. Mag-aantay pa kayo sa presidente kung kailan gagalaw? So, sinasahuran pa kayo. Anong saysay, di ba, ng pagpapasahod sa inyo kung hindi na kayo gumagalaw? Bukod kay Mayor Cabahog, tumalo rin sa People's Congress Freedom Movement ng PDP ang iba pang dating local officials, gaya ni former Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa at former Cebu City Mayor Mike Rama. Para kay Rama, malalim ang problema ng korupsyon sa Pilipinas at wala raw patutunguhan ang mga investigasyon sa Senado at Kamara sa flood control anomaly. Kaya pala, sabi ni dating Mayor Mike Rama, malala ang korupsyon, kaya pala yung kaso sa'yo napakarami, patong-patong. Diba? Yun ang mga ganda nakikita ko. Sobra na drama. Tama na kung sa House of Reps, pag-abot pa sa Senate, hindi nakakibaw. Kung saan naman eh. Ani Rama, wala ibang solusyon sa mga problema ng bansa kundi magpalit ng liderato at kahit Magpalit ng liderato, solusyon. Hindi po solusyon ang palitan si BBM at si Sara ang ipaupo. Diyos mio Marimar. Ang solusyon po dyan, kayo mismo na nasa posisyon, kayo mismo ang magdisiplina ng mga kurakot, ng mga kasamahan ninyo sa gobyerno. Hindi po solusyon ang magpalit ng liderato. My God! Okay lang sana kung ang ipalit ninyong liderato na si Sara ay wala ding issue sa korupsyon. May issue din siya. Di ba? Kayo, tatanungin ko kayo. Alam ko mga malalayo na mga nararating ninyo mga politisyan noon. Kaya hindi kayo nananalo ngayon eh. Tanong ko lang. Kung ikaw ba kukuha ka ng katulong sa bahay mo, anong unang requirements na hihingiin mo? Di ba NBI? Di ba police clearance? Ano pa? Kung ano-anong record. Di ba? So ngayon, kukuha ka ba ng katulong na may record ng pagnanakaw? Sige, mga mayors. Yung mga dating mayor na nagsabing magpalit ng liderato kasi solusyon para masugpo ang korupsyon. Simple lang. Kahit grade 1 maiintindihan yan. Yung mga mayor na kumistyon at nagsabi kay BBM na bangag at weak leader, tanungin ko kayo, solusyon ba para masugpo ang korupsyon ang magpalit ng liderato? Tanungin ko kayo, papayag ba tayo mga Pilipino, kukuha tayo ng presidente na may issue sa korupsyon? Sa pamamahay ninyo,
Kukuha kayo ng katulong na may record na pagnanakaw, kukunin mo pa kaya? Tanong lang po, pakisagot. Di ba? Napakasimple lang. Kukuha ka ng katulong, nasa record niya, NBI police clearance, may record siyang nagnakaw. Tatanggapin mo? Di ba? Napakasimple. Mindset ng mga bobong DDS yan. Di ba? Kaya nga hindi kayo nananalo na dyan eh. Pinapalitan kayo eh. Kasi bakit? Sa tinagal-tagal niyong nakaupo dyan, may nagbago ba sa mga lalawigan ninyo? Lumalaki lang ang mga tiyan ninyo. Lumulubo lang ang mga bulsa ninyo. Gumaganda lang ang mga bahay at mga sasakyan ninyo. Pero yung mga nasasakupan ninyo, mahirap pa rin. Sabihin nyo man sa akin at sa hindi ngayon ang katotohanan, ang Cebu, hindi po improve. Porket meron kayong SMC side, improve na kayo. Ang Maynila nga, may Mall of Asia, improve na ba ang Maynila? Di ba? Hindi sa padamihan ng building yan. Hindi sa pagandahan ng mall yan. Hindi naman pagmamayari ng gobyerno yung mall at building. Pagmamayari naman yung mga private businessman, isang unang-una dyan, mga Chinese. Di ba? Ma'am Elizabeth, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Continue. Solusyon daw na masugpo ang korupsyon ay palitan ang liderato ni BBM kay Sara. Sakit para sa kanya, ipinanawagan niya mapayapang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos na itinuring niyang personal na kaibigan. We. Sa tinuray, na may laing solusyon, Presidente yun, he should step down. He should step down. Eh may kasabihan naman tayo mayor or ex-mayor. 'Di ba? Ang kaibigan mo kapag nagalit, 'di ba ilalaglag ka? 'Di ba gawaan ka ng kwento? 'Di ba mag-iimbento ka ng kwento? Kasi nga may kasabihan tayo, best friend is the best enemy. 'Di ba? Kung totoo kang kaibigan ni Marcos, suportahan mo siya. Kung totoo kang kaibigan ni Marcos, ikaw mismo mag-iimbestiga sa kanya kung dawit man siya or kasali man siya sa korupsyon, ikaw mismo ang mag-imbestiga at ipakulong mo siya. Di ba? Kung wala man lang at puro lang tayo salita, kaya isa sa kadahilanan na hindi kayo nananalo dyan. Kasi puro lang kayo salita eh. Alam niyo sa mga DDS, I will tell you frankly, mga bubo kayo. Alam ko yan. Pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Kailan nyo pa ba ulit-uliting paupuin yung mga politician na yan? Hindi pa ako pinanganak, nakaupo na yung mga yan. May nagbago ba sa mga constituent nila? May nagbago ba sa lugar na kanilang pinamunuan? Nag-edad na lang ako ng 30 anyos sa taong ito. Nawala na lang sila sa serbisyo. Yung kanilang lalawigan, ganun pa rin. Pero, take note, tignan nyo yung kanilang bahay. Yung kanilang angkan, yung kanilang ari-arian at yaman, dumadami. Pero yung kanilang nasasakupan, nananatiling bulok ang sistema. Yan ang totoo. Kaya nga kayo pinagpapalitan dyan at hindi na kayo nananalo eh. Kaya nga ganyan ang nangyari sa Cebu eh. Alam nyo, tignan ninyo ang sabi ni PBBM. Tignan ninyo ang sabi ni PBBM sa Cebu. Kung ganito lang tayo, magkaisa, mag-usap at magtulong-tulong, maganda sana ang mangyayari sa ating bansa. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Ito. 'Di ba? Maskin ang gobernador. Pinapunta po kami ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. Nanggaling po kami ng Masbate pero sabi ng Pangulo, dumiretso na kayo sa Cebu. Nandito kami ngayon. Ang sabi niya, lahat ng immediate na kailangan ibigay. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Nagdala na ng food packs, nagdala ng hot meals, lahat. Nandito na. Kasama din namin Ma'am Bitchay, salamat po. At si Congressman Duc Frasco. Kita ninyo? Alam ni BBM na ayaw ninyo sa Cebu ng Marcos. Kasi anti-Marcos kayo. Pero ano ang nasa isip ni BBM? Padalhan pa rin kayo ng tulong. Hindi ba malaking sampal yan sa mga DDS politician dyan? Kung utak ninyo ay sing utak ni Marcos,
Malubog kayo dyan. Natatambakan na sana kayo dyan. Tignan ninyo yung karma ng paninira ninyo kay Marcos at sigaw kayo ng sigaw ng resign. Nilindol kayo. Nadadama yung mga inosenteng hindi sumali sa katiwalian ninyo. Tapos hindi nyo naisip si Marcos pa rin ang tumulong sa inyo kasi wala namang ibang tutulong. Alangan man tulungan kayo ni Digong, si Digong nga hindi niya kayang tulungan sa sarili niya. Di ba? Kita ninyo? Ko at si Congressman Shimura, Ah. nagtutulungan kaming lahat to give everything na kailangan ng mga kababayan natin. Oo. Kita nyo yan? Ha? Your content is Kung meron kayong Kita ninyo? Batiin natin ang ating Pangulo. So, pa-share na rin po ng ating live. Kita ninyo mga kababayan? Yeah, account po natin. So, we need at least 1,500 likes na lang po para extend natin. Di ba? Nakita ninyo? Kahit alam ni Marcos na ayaw ninyo sa kanya, pero inisip pa rin ni PBBM ang kapakanan ng tao. Di ba? Diyos mio Marimar, anong sabi ng gobernador nyo dyan? Maraming salamat na binisita mo kami at pinuntahan mo kami. Diyos mio Marimar. Saan ba yun? Napin ko sa TikTok. PBBM Cebu. Kita ninyo? Mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos napahiya nga ba sa pagpunta niya kahapon doon sa Cebu? Panoorin po natin yung video na to. Is there anything else, yung lalo sa mga LGU, meron pa ba kayong kailangan sa amin na gusto ninyong para malaman namin, para maumpisa na namin i-arrange yan? Last thing, Mr. Paano ba kayo matutulungan ng presidente ng Pilipinas kung ayaw nyo naman makipag-usap? Kasi nga mga DDS kayo. Yung presidente na mismo ang nanghihingi sa inyo kung ano ang kailangan ninyo sa mga LGU. Ano ang kailangan ninyo? Kaya nga sabi ni PBBM, kung makipag-usap lang kayo sa akin, kung makipag-communicate lang kayo sa akin, wala sanang problema. Magkakaisa. Unity tayo Team tayo, isang team tayo, Pilipino tayo, magtulungan tayo. Diba? President, I think I can speak in behalf of all the mayors of the 4th District and including the 5th District. Andito yung Sogot, also na natamaan din, and Bourbon. I'd like to thank you, Mr. President, and your team for helping us. Less than 72 hours, we are all here. May ilaw na along the highway and may power na. Ang daming tulong. Thank you very much, Mr. Tignan mo, yung mga anti-Marcos na politician, nagpapasalamat kay Marcos. Hindi ba kayo nagigising, mga taga Cebu? Mga Subuanon? Natulog pag gihapon mo? Di gihapon mo mang mata? Kadaggo sa inyong mata, kadaggo sa inyong ulo, na aman ay mga utok sulod ana. Pero di gihapon mo mugising? Diretso pag gihapon mo na nakapiyong? Tanawa, ang inyong mga local government nagpasalamat sa presidente. 72 hours nandyan si Marcos. Di ba? Kung iasa ninyo kay Sara, walang ganong pangyayari. Sinong magkukunik ng mga kuryente? Sinong magre-rescue na ang dala niya 13 ka dump truck? Tapos pagbaba doon, kayo din mismo ang kukuha ng mga ayuda. Kasi driver lang, tapos assistant driver, wala na. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ihiwalay nyo ang kulay. Ihiwalay nyo yung kulay. Pagdating sa sakuna, dapat walang kulay-kulay. Huwag nyong taasan yung pride ninyo. Kaya si Marcos na nagtanong, ano pa bang kulang na maitulong namin? Kasi hindi nakikipag-usap yan. Kasi anti-Marcos nga ang Cebu. Pinalitan ninyo. Nilalait nyo pa. Bangag, adik, pinapababa nyo pa. Pero nung dumating ang lindol, si Marcos ang tumulong sa inyo. Di ba? Nung nilindol kayo, yung mga nagsisigaw-sigaw dyan na resign, Marcos resign. Sinong tumulong sa inyo? May Duterteng tumulong?
mismong sarili nga niya, hindi niya kayang ipalabas sa kulungan. Tingnan nyo. Yung mga local government. President. We had to split the team because half went to Masbate with me yesterday. The other half came here Diba? recently. The Secretary Gilbert was, I think, the first one to arrive here because when I Yung taong pinaparesign ninyo, ng mga old officials dyan, yung taong sinabihan ninyong bangag, adik at weak leader, yan pa yung tutulong sa mga constituent ninyo. Kasi kayo wala kayong tulong na magawa. Kasi wala nga kayo. Kasi ang tataas ng pride ninyo. Itabi ninyo yung galit ninyo kay Marcos, unahin ninyo ang tao, wag ang kulay ng politiko. Di ba? Global sourcing on the go. Over 200,000 suppliers. 1 cent sample available. Inuuna nyo kasi, akala nyo kasi nakaupo kayo dyan, kayo na nung nagmamay-ari ng lalawigan. Tandaan ninyo, ang tao ang unahin ninyo, hindi yung posisyon at kulay. Kaya pag dumating ang sakuna, katulad niyang lindol, anong nagagawa ng kulay na pinoprotektahan ninyo? Anong nagagawa ng pagiging DDS ninyo? Diba? Yung sinabi ninyong bangag, adik, weak leader at pinapababa ninyo, yun pa yung tumulong. Kasi kayong mga nagsisigaw-sigaw dyan ng mga opisyalis na resign Marcos, wala din kayong magagawa. Yeah? Puro kayong ngawa. received your note, I told him, huwag ka nang sumama muna sa Masbate, doon ka sa Cebu because it's a different kind of a response that is required. On that note, hello. On that note, Mr. President, thank you so much for responding. Kita mo? On that note, Mr. President, thank you so much for responding. DDS yan si Bam. Maka Duterte yan. Oh, ngayon, tanungin ko kayo mga taga Cebu. Asaan si Digong nung nilindol kayo? May Sara bang nagpakita sa inyo dyan? Andun, may sariling mundo, nagsulo. Iba ang niya, iba ang minimit niya doon sa Cebu. Iba yung pinupuntahan niya. Hindi siya pumunta sa mga opisyales na makipag-coordinate, ito, may kuryente ba, may tubig ba, wala, iba ang pinuntahan niya. Evening of the Kasi mataas ang pride. And to all the national agencies for being here right away and helping us with the rescue operations. To all the donors and the volunteers, thank you ever so much, Mr. President, and everyone from the bottom of our heart, from the provincial government. No, Kita ninyo? Thank you so much from the bottom of our heart, from the provincial government of Cebu. Di ba? Anong sabi ni BBM? Pakinggan. as they say, the national government cannot do it without the local governments. We cannot do it without our first responders. We cannot do it without our volunteers. So, as they say, we win as a team. We are a team. That is why we get to do the work. Basta tayo lahat, nagko-coordinate, nag-uusap, mabilis ang pagdala ng rehabilitation, ng relief goods. Kaya basta nagtutulungan tayo. That is the effect of that. So, Kita in all ninyo? things necessary, we are Basta magtutulungan, magko-cooperate, magko-coordinate, magkaisa, isa tayong team. Mabilis ang response, mabilis ang pagtulong. Kita ninyo yan? Kung sing-utak pa ni Sara si BBM, hindi niya pupuntahan yan. Yeah? Kung si Sara pa yan, na maka-Marcos, hindi niya pupuntahan yan. Bakit? Hindi sa kanya yan eh. Tignan ninyo, anti-Marcos 80% sa Cebu. Halos lahat ng politician dyan anti-Marcos. Pero tignan ninyo, sabihin nyo sa akin ngayon, hindi totoo yan. Baka nakalimutan ninyo, baka nakalimutan ninyo, nung si Gwen Garcia nangampanya, sumisigaw-sigaw ng BBM. Pakinggan ninyo, ang sabi ni Gwen Garcia,
Nga naman, nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Nadungog ba ninyo? Maski usa lang kapulong, pagdaot kaniya? Wala ba daw siya respeto kay Digong? Maskin isang salita, siniraan ba daw niya si Digong? Wala. Continue. Wala. Kaya ako makamao. Ramutan ang utang kabubuton. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Noong 2019. Nagtinguha. Tumakbo siyang gobernador. Pagka-gobernador. Noong 2019. Iyang giindusar. Wailain. Si Gwen Garcia. Kung ang Diba? atong vice-presidente karon, si Inday Sara, doon na ba ko'y gilitok? May sinabi ba siyang masakit? Wala. Wala. O gili gayon ako makaato. Tungod kay lagi niadtong 2019 iya usab akong In-endorse. Ini kabahin kung kinsay loyal ni President Duterte o kinsay loyal ni President Marcos kay wa man mudagan ning silang duha. Sila na di ay dili kita man local midterm election. Diba? Kung kita musuporta ning kasamtamang administrasyon awayo na ta. Kitang tanan. Kung tayo susuporta sa dito sa present administration, aawayin na tayo kasi nga bangag na daw at hindi na daw siya DDS. Kita ninyo? Gusto niya pagbabago kaya susuporta ka. Ngayon kung kakalabanin mo yung nakaupong presidente, kapag dumating ang sakuna, wala kang ayudang darating. Bakit? Kasi hindi mo kinakausap Di ba? Nanumpa that I will obey all laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Pakinggan nyo yan, mga officials at mga politician sa Cebu. Nanumpa, no? Kapag kayo'y nanalong politician, anong sabi? Para sa bayan, para sa tao, hindi para sa sarili ninyo. Nanumpa ka dyan pag nanalo kang mayor, gobernador, congressman, city councilor, chairman at kagawad, na ako ay magserbisyo sa bayan para sa aking nasasakupan at aking mga constituent. Yan ang pinapanumpaan ninyo. Hindi ka nanumpa dyan para maging mayor, congressman, governor, city councilor or board member para kay Duterte. Kasi pag dumating ang sakuna, kapag hindi nagkakaisa, walang mangyayari, walang tulong na darating. Narinig niyo, sabi ni Gwen? Hindi yan sa kulay, hindi yan sa politika. Kasi nung nanalo ka, nanunumpa ka. Authorities of the Republic of the Philippines. Og lakip na ni ana ang paghatag og respeto og kinsa karon Ang presidente. sa Republika sa Pilipinas. Kung di man mo respeto sa tao, respetuha ang posisyon. Diba? Dapat ko nato na kita mga Pilipino ang Kung ayaw niyong respetuhin si Marcos kasi bangag, respetuhin niyo yung posisyon. Wala kayong magawa. Uulitin ko, mga taga Cebu, binuto ng tao yan. Binuto ng sambayan ng Pilipino yan. Kung ayaw mo kay Marcos, mag-antay ka ng 6 na taon pag natapos ang termino, tsaka ka pumili ng panibagong Pangulo. Kami nga, ayaw namin kay Sara, may magawa ba kami? Binuto nyo yan. Kung ayaw nyo kay Marcos, ayaw din namin kay Sara. Pero wala tayong magagawa bawat isa. Pariho tayong Pilipino, pariho tayong talo. Kasi kung ayaw nyo kay Marcos, ayaw namin kay Sara. Yumayaman sila, kumikita sila, sumasahod sila. Pero tayo, nga. Kaya anong dapat nating gawin? Isantabi nyo yung kulay. Magtulungan, magkaisa. Ibahin nyo yung kulay. Kasi pag dumating ang sakuna, baha, lindol o sunog, walang kulay na makakapagligtas. Kung natupok na ang bahay mo, kaya bang ipatayo ni Sara yan? Kung nilindol ang bahay mo, kaya bang ipatayo ni Marcos yan? Hindi. Ang tanging magagawa nila, present, magbigay ng ayuda, damit, pagkain, tubig. Period. Tayo pa rin ang bubuo at mag-umpisa. Kasi tayo lang po ang bawat Pilipinong magtutulungan. Hindi po sila ang makakatugon sa problema ng bayan, kundi ang solusyon ng problema sa ating bansa ay sa atin nag-uumpisa ang pagsolusyon. Tayo ang makakapaglutas sa problema, hindi ang politisyan.
Hindi po solusyon na palitan si Marcos para masugpo ang korupsyon. Putang ina. Kukuha ka ng katulong, may record pag nanakaw, tatanggapin mo. Ano bang tawag kay Marcos? Anong tawag kay Sara? Anong tawag ng mga opisyalis sa gobyerno? Public servant. Sila yung ating trabahante, tayo ang boss. Kung walang tao, walang tax, walang sahod, yung mga putang inang yan. Diba? Tapos, ang idadahilan ninyo, ayaw namin kay Marcos, ayaw namin kay Sara. Bakit? Yayaman ka pag si Sara maging presidente? Yayaman ka pag si Marcos naging presidente? Hindi. Sarili mo ang makapagpapayaman sa'yo. Diba? So, ang bukod tanging gawin mo, mamili ka ng ayos. Kung nakita mong mali, kung ano ang nasa isip mo, ipagpatuloy mo, huwag kang magpadikta sa politiko. Sarili mo ang pakinggan mo. Huwag yung ayuda ng politiko, huwag yung perang binigay ng politiko. Kasi yung 5,000 binigay nila, 6 na taon mo yang pagdadasahan at paghihirapan. Do you think yung 5,000 kaya mong isustain sa 6 na taon yung panunungkulan kung wala siyang gagawin? Do you think yung 5 kilong bigas, 3 pirasong noodles at 5 pirasong dilata, kaya mong isustain sa 3 taong uupo si Mayor? Hindi. Huwag kayong magpadala sa pera at ayuda. Sa atin ang galing yan. Sa Pilipinas lang po, maghulog ka sa SSS, sarili mong perang hinulog mo, ilulun mo. Sa Pilipinas lang po, kukuha ka ng valid ID, hanapan ka ng valid ID. Sa Pilipinas lang po, maghanap ka ng trabaho pero hahanapan ka ng experience. Sa Pilipinas lang po, mag-apply ka ng waiter pero kailangan may degree holder. Diba? Ganyan po, only in the Philippines. Sa Pilipinas lang po na sinabing mahirap pero ang daming private jet at private plane, helicopter ng mga politician. Sa Pilipinas lang po sinasabing mahirap ang Pinoy kaya kami mag-a-abroad. Pero putang ina ang lalawak ng mga hacienda, mansyon ng mga politician. Di ba? Ganun yun. Itabi nyo yung kulay. Sila yung mayaman, kayo hindi. Kaya nga ulitin ko sa inyo mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, si Digong mamamatay billionaire. Kayo, mamamatay worker. Maliban, kung wala kang trabaho, mamamatay kang tambay. Si Marcos, mamamatay billionaire. Kayo, mamamatay worker. Maliban, kung tambay. Totoo yan. Hindi nyo ba alam, nag-aawayan ngayon? Tapos pagdating sa gatherings, nagngingitian yung mga yan. Naalala nyo naman siguro si Erap at si Gloria. Diba? Away noon. Pagdating sa gatherings, friend, kita ninyo yan? Mga DDS. Tapos ngayon, sigaw kayo ng sigaw, resign BBM, resign. Hindi po solusyon ang pag-resign ng presidente at ang ipapalit ninyo ay may issue din. Mahirap na. Tao ang makapagpabago ng ating bansa, hindi ang politician. Kasi sabi nga ni Miriam Santiago, kung tanga ang politician, tapos iboto siya ng tangang butante, mananalo. Ngayon, kung tanga ang politician, tanga ang butante, anong mangyayari sa bansa? Tanga rin. Di ba? Katulad nito, mga kababayan,